Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Setyembre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko pong mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa korupsyon. Opo. Ang title ko po ngayon ay Nagsimula ang grabing korupsyon sa bansa panahon ni Duterte. Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Nagsimula ang grabing korupsyon sa bansa panahon ni Duterte. Opo. Kung pakinggan po natin yung nagaganap na hearing dyan ngayon sa Senado at saka dyan sa lower house, iisa ang tinutumbok eh. Bakit ganyan na ngayon ang sitwasyon? Kasi nga po, nung panahon ni Duterte, nung si Presidente Duterte po ang namumuno, ay with impunity na po eh. Nadalang hanggang ngayon dito sa panahon ni Marcos. Yan po, bagamat itong Senado ay noon pa sinabi ko na wala namang mangyayari dyan sa Senado eh. Yang hearing na dyan sa Senado, walang mangyayari dyan. At sinasabi ko nang noon, mag-aatim pa yung iba dyan, yung kasangkot, na gagamitin yan na plataforma o platform o entablado, hindi ba? Gagawin lang nilang entablado yan para i-save ang sarili nila. Pero hindi po nila maluluko ang mga tao. Ang sinasabi ko noon, maniwala lang ako dyan sa hearing ni Marcolita, yang Blue Ribbon Committee na yan. Maniwala lang ako dyan kung iimbitahin niya yung apat. Sino? Yung apat na senador, iimbitahin niya at as a resource speaker or ordinary citizen lang. Imbestigahan nila yan, yung apat. Sino yan? Si Escudero, si Joel Villanueva, si Bungo, at saka si Mark Villar. Yan po, yung apat na yan. Ay pang ilang araw na ito, wala naman eh. At ginamit pa ni Bungo yung investigasyon na yan, plataforma niya, para sabihin na wala siyang kinalaman doon sa construction company ng kanyang ama na nakapangalan pala sa kanya. Ibig sabihin, naka-initial sa kanya. Yung mga initial, kinuha yung mga initial niya. CLTG Construction, Christopher Lawrence, ano ba yung T? Tapos yung G is Go. Tusuryo ata yun. Oh. Tapos sabi niya, pag-aari daw ng kanyang ama. Oh. Ganyan lang po eh, hindi ba? Hindi niya pag-aari, pero nakapangalan sa initial niya, CLTG Construction, ay yan na nga, sabi niya, ay wala daw siyang kinalaman. Ay sinasabi lang niya. Pero ang sagot ko diyan, biblical po, if I testify for myself, my testimony is not valid. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. Hindi po valid yan kasi nagtitestify siya sa kanyang sarili na wala daw siyang kinalaman dyan. At yung isa pa, yung pag-aari naman ng kapatid niya, Alfredo
builders, hindi ba? O, wala na naman daw siyang kinalaman dyan. Ay bakit nung naging executive, siya parang, hindi ko alam kung executive secretary siya O, hanggang 2019. Pero nung 2019 ay senador na siya O, yung mga panahon na yan, 2017, 2019, hanggang na nito, yung hanggang 2022, biglang lumubo yung mga kontrata nila. O, tapos sasabihin niya, wala siyang kinalaman. O, it is not enough, hindi ba? It is not enough that Bongo will say, wala siyang kinalaman at sinabihan daw niya na huwag siyang gamitin at kung ginamit man siya, ay sinabihan daw niya yung mga staff niya o yung mga opisina niya na huwag paggamit. O, yun daw ang sinabi niya. Ay bakit nga lumubo Hindi ba? Yung mga kontrata niyo O. Tapos, ngayon sinasabi niya, ay sabagay, binabasa lang naman niya galit na galit siya sa korupsyon. O, galit na galit siya. Labanan natin ang korupsyon. O, at yung pinakahuli, ang sabi niya, kung mayroon man, sabi niya, isang kamag-anak ko na ginamit ako, litisin, ganun po Pero it is not enough, hindi enough yan Ang tingnan po natin, yung action, yung mga ginawa, o yung mga pangyayari. Lumubo ang project nila nung naupo siyang senador, nung naupo siyang executive secretary. At ito nga, nakipag-joint venture pa. Binalikan ko po yung yung testimony ni Sara Disgaya 2017, nakipag-joint venture dyan sa mga kumpanya ni Bongo. Ay nako po, hindi ba? Believe the works, ang sabi po ni Jesus Christ. Believe the works. Even though you do not believe me, ang sabi ni Jesus Christ, believe the works. Yung mga pangyayari, ang paniwalaan natin. Hindi enough Nasasabihin lang niya na i-prosecute natin yan. Yung mga kamag-anak ko, kung nagkasala sila, hindi enough yun. Hindi enough. At saka dapat ikaw ang i-prosecute. Kasi ikaw ang senador Bawal na bawal po yan. Bawal na bawal yan. Na isa kang senador, tapos mayroon kang kamag-anak na nangungontrata na involved ka doon sa project. Pwede pa siguro kung ang project ay napakalayo ay hindi ang mga project nasa Davao ay area mo yung Davao, hindi ba? Involved ka dahil ang pera nanggaling sa insertion. Ini-insert nyo lang. Inaayos nyo at malamang yan mga ghost project po yan. Pumasok ang joint venture ni Sara Disgaya at construction company ni Bongo taong 2017, panahon ni Duterte. Kaya nga ang sinasabi ko dito, itong mga korupsyon na ito at ngayong lumalabas ay lumubo nung nakaupo si Duterte at lahat naman ng angle ay talagang iisa ang sinasabi. Paanong hindi lulubo yan? Ay with impunity po Sino ba ang kuha dito? Sino ba ang kuha dito? Ihulog natin sa hagdanan. Hindi ba? Paanong hindi lulubo yan? Lulubo talaga kung presidente ka, pero nga ay pumapalakpak ka ang mga tao Hindi nila alam. Ito ang hindi nila alam Pag sumobra na po ang korupsyon, baka bumaba na po ang kamay ng Diyos.
Yan po ano, kasi nga ayaw ng Diyos yan eh. Tanungin ko po kayo, gusto ba ng Diyos yung korupsyon? Yung mga pagpatay na yan, yung mga sexual immorality na yan, gusto ba ng Diyos yan? Hindi po eh. Dito na lang muna tayo sa pagnanakaw o dyan sa korupsyon. Gusto ba ng Diyos yan? Hindi eh. Kaya gagawa siya ng paraan para maparusahan yan. O baka maparusahan pa ang buong bansa kung pumapalakpak talaga mga tao. Hindi ba? Mali. Tapos papalakpakan. Hindi ba? Mali. Tapos i-kwan nila, ididipinsahan nila. Ayan po. At hanggang ngayon, nakikita ko, walang magagawa ito si Marcolita. Wala. Kasi nga, malakas pa yung puwersa ng mga Duterte hanggang ngayon. Tingnan nyo si Joel Villanueva, hindi ba? Dumidila, hindi ba? Gawain ba yan ng isang pastor? Gawain ba yan ng isang lingkod ng Diyos? Wala. Pati ito, naapektuhan sila na samantalang ang plataporma nila noon, ang pinaglalaban nila noon ay yung sibak. At sinuportahan ko po yan, matagal na. Nangungumpanya ako dyan para ibuto yung sibak sa party list. Dati. Pero ngayon, napansin ko iba eh. Iba na eh. Pati yung tatay niya, si Eddie Villanueva po, napansin ko hindi naman lumalaban sa korupsyon eh. At ito na nga, si Joel Villanueva, ayun, ikinahihiya na daw ata ng tatay niya. Lip service lang yan. Hindi ba? Lip service. Ay pati nga yung tatay niya, hindi naman lumaban yun eh. Nagtataka nga ako noon eh. Bakit hindi niya nilalabanan si Duterte eh? Ay kakampi pala. Kasi namomonitor ko dun sa comment section doon sa Philippine Daily Inquirer noon, mga Jesus is Lord din eh. Kumakampi kay Kibuloy, kumakampi kay Duterte. Nagtataka ako, mga born again ba talaga ito? Nagtataka po ako. Pero mga born again sila eh. Ay kinakampihan nila si Kibuloy, imposible ka ako ito. Ay yun na nga, baka questionable yung pagka-born again nila. Hindi sapat na sabihin ni Bungo na wala siyang alam. Galit siya sa korupsyon at kung may mali daw sa kanyang kumpanya, hindi niya patatawarin. Yan ang sabi niya eh. Hindi ba? Ay lip service lang. Opo. Kaya nga, para sa akin ihinto na po yung kwan na yan, yung Senate hearing na yan. Unless naimbitahan nila yung apat. Dapat imbitahan nila as ordinary citizen. Kasi kung magsasalita lang dyan, ay simple i-build up nilang sarili nila eh. Pero wala nang naniniwala. Opo. Wala na. Mahirap nang paniwalaan yan. Kasi nga ito nauungkat na po eh. Hindi ba? Kaya napaboran lang paboran yung mga diskaya, nakakuha sila ng maraming project, ay naki-joint venture pala sila kay Bungo. Ayan na, hindi ba? Lumalabas na eh. Kaya with impunity na yan. At nung isang araw, sinabi ko na hindi ako kumpurme na ito si Dison pala ay hindi pala engineer ito eh. Yung secretary ngayon ng Public Works. Pero tinignan ko yung kwan niya, yung credential niya ng todo, pwede pala. Pero dapat hindi siya manatili dyan. Siguro mga 3 to 6 months lang. At kwan niya ito, kasuhan niya ito mga tao na ito. Kasuhan niya. Hindi naman nakailangan ng engineer dyan eh. Hindi na kailangan. Binanggit ko na kahapon, hindi na kailangan ng engineer dyan. Bakit? Wala naman bibilangin eh. Walang bakal, hindi ba? Walang project, walang siminto.
Hindi na kailangan ang engineer dyan. Ang kailangan lang dyan ay yung mga dokumento. Yung kinubra nilang pira, o kailan nila kinubra, at sino ang kumubra. Ayan po, yan lang ang kailangan dyan. At saka, yung mga testimonya ng mga tao doon sa baryo, ay wala naman na-construct na dam dyan o river control wala naman o yun. Kaya pwede na. Pwede. Ang kailangan natin dito ay yung yung decisive. Opo. Decisive na mabilis. Mabilis umaksyon ito si Dison Mabilis. Pero hindi rin ata si attorney. Economics lang siya at saka management. Pero nag-aral siya sa ibang bansa. Kaya malamang iba ang training niya. Kaya pwede talaga kung gusto niyang i-prosecute itong mga gumagawa ng mga kalukuhan na ito. At sunod-sunod nga yung mga pinaggagawa niya. At tama yung mga pinaggagawa niya. Oo, tama yun. Sa isang araw, sa 2 araw, may ino-order na siya. Dahil nga po dyan sa yung korupsyon ay lumala nung panahon ni Duterte. Noon pa natatakot na ako at sinusulat ko na po doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Doon po ako nagsusulat dati. Pero tinigilan ko na kasi napansin ko may bumubura. Ay sayang ka ko, ay pinaghirapan ko yan. Ang hirap kong mag-type. Ay tapos buburahin lang. Hinintuan ko na. Pero dati ay doon ako sumusulat. Tapos pumunta ako sa kaunting Facebook. Tapos ito nga sa YouTube na. Kasi maganda itong YouTube Napansin ko maganda Ngayon, ang sinasabi ko po doon, dahil sa malalaang korupsyon, ay delikado yung bansa. Delikado po. Kasi nga paparusahan ng Panginoon lalo na nung minura o sinabihan ni Duterte na ang Diyos, yung Diyos ay estupido, ay kaya pong pabagsakin ang bansa noon yung ganun salita kasi presidente po yun at ang masama dyan, sa bagay, yung mga audience na naman doon ay bayad naman yun Ang ibig kong sabihin, binabayaran ng gobyerno, kaya papalakpak talaga. Ang masama dyan ay pinapalakpakan pa. Kaya nga ay with impunity. Matagal ko nang naririnig yan bilang isang born again. Pilosopo yan. At malamang galing kay Kibuloy yan. Opo, matagal ko nang naririnig yung salita na ganun. Na bakit hinayaan na may ahas? Bakit gumawa ng ahas? Na alam niya, yun na nga hindi ba? Parang mayroon silang idea, parang gusto nilang ipakita na sila ay matalino. Opo. Yan ang sinasabi nila. Ay kako, ay tika muna, ay baka babagsak kako ang gobyerno o mawawala ang Pilipinas. Opo. Nangyayari po kasi yan sa ibang sa ibang panahon, sa ibang bansa, nasasakop sila. Ang pinakamatagal ata na dynasty ay yung Ming Dynasty, 300 years. Yung ibang bansa, wala. Ang Amerika, nasa 200 years pa lang ngayon O 200 years na nagiging matatag o superpower. Ang Great Britain, nawala din, hindi ba? Ang Espanyol, nawala din, hindi ba? Ganun po yan. Nawawala po.
Dahil nga siguro diyan lumalabis na yung kapangyarihan. Yan po ang nilalakad ko dito. At dapat ay parati tayong tumatawag sa Panginoon na tulungan niya tayo o kahabagan niya tayo. Opo, para labanan yan. Ito po ang Bible verse na gusto kong i-share sa inyo. Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Sa iba, righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Ayan po ano. Or, yun nga, parang distraction, bring distraction to any people. Ayan po. Ngayon, ay gusto ba nating umasinso ang ating bansa? Yan po ang tinatanong ko sa inyo. Ay simple, gusto natin kasi yung mga anak natin apektado. Gusto ba natin umasinso? Ay dapat kung ano yung tama, kung ano yung totoo, yun ang sabihin natin. Yun ang ipaglaban natin kung ano ang tama. Righteousness exalts a nation. Ngayon, kung alam natin na mali na, hindi ba, papalakpakan pa natin. Iyan po Hindi ba? Bakit? Yung bang sweldo na nakukuha nyo, yung bang binabayad sa inyo ng gobyerno, ay saglit lang po yan Hindi ba? Magkasakit ka, gagastusin mo rin yung 1 milyon mo O nadisgrasya ka, o operahan ka, gagastusin mo rin yan Na yan ay hindi na natin hawak yan. Lalo na yung mga sakit, hindi ba? Kung minsan na lang, tumutubo yung mga sakit ay saan ka kukuha ng pang-opera mo? Ay adi yung kinita mo dyan sa pagpalakpak, hindi ba? Yan ang hindi nila iniisip At hindi na po malayo na magtanong kayo later on, bakit itong tao na ito hindi naman maganda ang trabaho? Basta hindi siya nagnanakaw. Yung mga anak niya umaasinso Hindi siya nagnanakaw. Pero yung nagnanakaw, yung mga anak walang nangyari. Bakit kaya ganun? Sabi, ang dami ko nang nakita. Sa edad ko po na ito, ang dami ko nang nakita na ganyan. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, sa bandang huli, yung ari-arian nila o yung mga anak nila, hindi naman umaasinso. Ganun po yan Kasi nasa Biblia po yan Maaring aasinso sila at nakasulat din sa Biblia yan. Lahat po ng klase ng pangyayari nakasulat po sa Biblia. Yung mga nagnanakaw ay umaasinso. Ay yan nga ang sabi ni Habakuk Yung propeta Habakuk ay, Panginoon, ay bakit ganito? Yung mga kurap, umaasinso sila. Sabi ni Habakuk. Bakit yung mga, kung sino pa yung nagnanakaw ay sila ang umaasinso? Sabi ni Habakuk. Pero mayroon namang ginagawa na ang Diyos. Nung sobra na ang corruption nila, ay nilusob na sila ng Babylonia. Ginawa na silang alipin. Dinala sila sa Babylon, hindi ba? Dinala sila doon. At iyan nga si Daniel na medyo binatilyo pa, ginawa nilang kwan yan. Trinin nila, hindi ba? Si Daniel, si propeta Daniel, hindi ba? Kasi nga ay magaling manghula hindi ba? Iyan po, 70 years sila. Pero after 70 years, ay sinakop naman ng Assyria ang Babylonia. Kaya, ang ginawa naman ng Assyria, pinalaya sila, pinabalik sila doon sa Israel. Yung gustong bumalik, yung gustong mag-build ng temple, ayun, pinabalik sila. Ayan po Pero ang sinasabi ko po dito, habang tumatagal, ay
yung mga kurap, makikita natin na wala naman nangyayari dyan eh. Wala eh. Hindi ba? Sa umpisa nga lang. Oh. Jeremiah 18 verse 7 hanggang 10. Summarize na po ito at babasahin ko lang At any time I might announce that a nation or kingdom will be uprooted, torn down, and destroyed. Ayan po. Diyos po nagsasalita nito. At any time, sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah sa chapter 18, verse 7 hanggang 10, at any time, ano ba yung any time? Ay kahit anong panahon o anong oras hindi ba? At any time, I might announce, i-announce di ba? That a nation or kingdom will be uprooted, turned down, and destroyed. Ayan po. Nasa Panginoon po Kaya nga ako ang topic ko parati dito ay dapat kung ano yung righteousness, yun ang sundin natin, di ba? But if that nation I wanted o I warn, but if that nation I warn turns from its evil, ang ibig sabihin nagsisi o bumaliktad o nagrepent, then I will relent of the disaster I had planned to bring. Ayan, nangyari po yan doon sa Ninibe, hindi ba? Sa Ninibe ay pinapunta si Propeta Jonas, hindi ba? Sabihin mo, pag hindi sila magsisi, gugunawin ko ang Ninibe. At maniniwala sila doon kasi yung history, alam nila ang nangyari sa sa Sodom ang Gomora alam nila yan ginunaw sa pamamagitan ng umulan ng mga apoy. Ngayon, nung nagsisi yung hari at saka yung mga tao sa Ninibe, hindi itinuloy. Kaya nagalit si Propeta Jonah. Ayan po, hindi ba? And if at another time I announce that I will build up and establish a nation or kingdom. Yan nga ang Diyos kasi ang nag-i-establish ng kingdom o ng gobyerno. Ayan po. Siya ang nagbibigay ng pabor dyan. Kung i-bless niya yan o aasinso yan o kaya babagsak na yan. Iyan po ang kinikwento ko lang po sa inyo sa Jeremiah 18:7 verse 10. Kaya nga kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin natin. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong makisama dyan sa ang nakasulat po kasi ay do not participate or make no part in the in the unfruitful works of evil, but rather expose them. Yan po ang dapat na gawin natin. I-expose natin sila. Kasi yan lang ang tamang paraan po expose na nakasulat po sa Biblia. I-expose natin sila. Kaya ganyan yan with impunity. Natakot kasi yung ibang tao Kasi nga binibilanggo o kinakasuhan o kaya ginigipit yung kumpanya. Parang sa ABS-CBN, hindi ba? Ginipit sila, hindi ba? Ganun lang po yan Kaya nga with impunity nung panahon ni Duterte. ABS-CBN pinasara. Ay ngayon ay nakabilanggo na si Kwan, si Kwan. Yung naghamon, hindi ba? Sino ba yung naghamon? Si Kibuloy. Hindi ba ipapasara niya within 4 months? Ang ABS-CBN. Ay oo nga, naipasara mo. Kasi nga, ay hawak nyo ang kongreso Ay pero ano naman ngayon nangyari? Hindi ba? Ayan po
Yan ang sinasabi ko with impunity nung panahon ni Duterte. At naandyan na yan. O, written down na yan eh. Hindi ba? O, sige po, hanggang dito na lang po. At sana sa ating pakikinig ay may wisdom na tayo nakukuha sa galing po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Bukas siguro tatalakayin ko bakit dapat itigil na yung investigasyon ni Marcolita. Itigil na. Wala din eh. Siguro bukas. At nakita ko ngayon, marami na nagsasabi. Mga vloggers, itigil mo na yung Marcolita. Wala naman eh. Hindi mo naman maimbestigahan si Escudero eh. Si Bongo, si Joel Villanueva at saka si Mark Villar. Hindi mo naman kayang imbestigahan yan eh. As ordinary citizen. Wala rin, hindi ba? Sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.